Siguraduhin ninyong patay na silang lahat. Anang lalaki na bumaba ng sasakyan habang humihit-hit ng sigarilyo. Napakurap-kurap siya. Natatandaan niyang lalaking ito dahil minsan na siya na naisama ng tatay niya sa munisipyo. Ito ang hepe na nakaalitan ng tatay niya. At ito rin ang hepe na kasama ni Mayor nung magpunta ito sa bahay nila. Naaalala niya ang boses ng lalaking iyon. May kinalaman ba si Mayor sa nangyaring ito? Naaalala pa niya nang minsang magkaroon ng pagtatalo ang tatay niya at si Mayor. Katatapos lang nilang mananghalian noon nang dumating si Mayor kasama ang tauhan nito. Binabayaran ng 1 milyon ni Mayor ang tatay niya kapalit ng kanilang lupain dahil balak ni Mayor na i-develop yon at patayuan ng mall. Pero matapang ang tatay niya. Hindi mo kami mapapaalis sa lupa namin. Minana ko pa ito sa aking mga magulang. Hindi ko kailangan ng pera mo. Makakaalis ka na. Pagapang siyang lumapit at nagkubli sa malaking puno para matandaan niyang mabuti ang plate number ng sinasakyan ng mga ito. Isang owner type jeep. Kinabisado niyang mabuti ang numerong iyon. Maya-maya, nagsipagsakaya ng mga ito sa jeep. Tahimik na ang kanilang bahay. Napahagulhol siya dahil parang alam na niya kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Nang matiyak na malayo na ang mga ito, humahangos na nilapitan niya ang kanyang ama na nakahandusay sa lupa. Halos sabog na ang utak nito. Itay! Parang babaliktad ang sikmura niya habang pinagmamasdan ng ama. Tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay. Nakita niyang nakahandusay sa sahigang nanay niya habang umaagos ang dugo sa dibdib nito. Nay! Niyakap niyang ina. Nagpupuyo sa galit ang kanyang buong kalamnan. Sa may kusina naman ang kanyang ate Laika. Napakayukom siya. Hindi niya alam kung paano siya makakaganti, ngunit sinusumpa niya ang pagbabayaran ng lahat ng mga ito ang nangyari sa kanyang pamilya. Hinanap niya ang cellphone ng kanyang ate Laika. Madalas niya yung hinihiram kapag tinatawagan niya ang kanyang ninong Samuel na nasa Maynila. Ang kanyang ninong Samuel ang best friend ng tatay niya. At napakabait nito sa kanya. Palibhasa ay walang anak na lalaki kung kaya't parang anak na rin ang turing nito sa kanya. Spoiled siya sa kanyang ninong Samuel. Lahat na yata ng klase ng baril-barilan na ipabili na niya dito. Madalas rin na inuutangan nito ng tatay niya kapag kinukulang ng pang-tuition ng ate Laika niya na nag-aaral na ng college. Sa ngayon, ito lamang ang mapapagkatiwalaan niya at mahihinga ng tulong. Ninong! Umiiyak at nangangatal ang kanyang boses. Tuluyan na siyang napahagulhol nang marinig ang tinig ng kanyang ninong Samuel. Dinala si Caleb at tininago sa Maynila ng kanyang ninong. Gusto ko silang ipakulong, ninong. Natatandaan ko ang mga mukha nila. Sigaw niya sa kanyang ninong. Nang hindi siya nito payagang bumalik sa Santa Cruz para isuplong sa kinauukulan ng nangyari sa kanyang pamilya. Magsusumbong ka? Sa palagay mo ba may makikinig sa'yo? Alam mo ba kung gaano kalaking tao ang mga kalaban mo? Isang malaking pader ang binabangga mo, bata. Palagay mo ba may laban ka? Pero nakita ko kung paano nila pinatay si tatay. Bata, baka nakakalimutan mong malakas ang kapit nila. Kaya kahit nasa panig ka ng katotohanan, hindi ka nila pakikinggan. Pero ang batas dito sa mundo, yan ang realidad. Kaya kung gusto mo makapaghiganti, dapat paghandaan mo. Dapat marami kang bala. Sabi ng ninong niya. Saka kinuha ang kanyang kamay. Palakasin mo mga kamao mo. Sabi nito. Nabahagyang sinipa pa ang tuhod niya. Patatagin mo rin yung mga tuhod mo. Hinawakan nito magkabila niyang balikat. Higit sa lahat, patalasin mo yung utak mo. Sa ganyang paraan ka, makakatiyak na wala kang katalo-talo. Ninong, tulungan niyo po ako. Hindi pwedeng basta-basta ka na lamang susugod na walang katiyakan kung mananalo ka ba o hindi. Dapat kapag lumaban ka, siguraduhin mong mananalo ka. At hindi yan minamadali. Pinaghahandaan yan. Natahimik siya. Takot na nagtago sa likod ng kanyang ninong Samuel, ang 10-year-old na si Caleb, habang naririnig ang bugbog saradong lalaki na nagmamakaawa rito habang nakaluhod. Umaagos ang dugo sa ilong nito at putok ang mga labi. Itinas ng ninong Samuel niya ang ulo nito. Pinagbigyan kita, pero anong ginawa mo? Tinraidor mo ko. Sabi ko naman sa'yo, walang puwang sa mundong to ang mga traidor na kagaya mo. Tinadya ka nito ng ninong Samuel niya at napahiga ang lalaki. Kayo nang bahala sa kanya. Alam nyo nang gagawin nyo. Anang ninong niya.
Saka hinila palabas ng bodega. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ginagawa ng ninong niya. Sa isa sa mga tauhan ito, awang-awa siya kung kaya tahimik na tahimik siya hanggang pumasok sila sa loob ng isang sikat na fast food chain para makapagtanghalian. Akala ko ba gutom ka na? Tanong ng ninong niya, nang mapansin hindi niya ginagalaw ang pagkain na in-order nito. Ninong, bakit niyo po binugbog si Kuya Lito? Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Halos paanas lamang na tanong niya. Bata, walang po mga awa sa mga gagong kagaya niya. Kapag pinairal mo yung awa mo, walang mangyayari sa'yo. Sa mundong to, walang kaibigan, walang kamag-anak pagdating sa negosyo. Kapag kinaawaan mo siya, uulitin niya ulit yun. Dapat, sa umpisa pa lang na niloko ka niya, patahimikin mo na siya para siguradong hindi na mauulit pa. Anang ninong Sam niya. Ginulo nito ang buhok niya saka ngumisi. Kumain ka na bata. Ang intindihin mo yung sarili mo. Huwag yung ibang tao. Huwag mong pamarisan ng tatay mo na masyadong mabait. Tingnan mo kung nasan siya ngayon. Bahagyang napahikbi si Caleb nang maalala ang mga magulang at kapatid. Iiyak ka na naman ba? Ano bang sinabi ko sa'yo? Hindi ba bawal ang umiyak? Kapag pinakita mong kahinaan mo, sasamantalahin ka nila. Dinuro nito ang sentido nito. Ito ang kailangan mong pairalin, bata. Utak. Patalinuhan ng labanan sa mundong to para ka manalo. Payo nito sa kanya. Matalino ka. Gamitin mo ang talino mo para maging makapangyarihan ka. Tingnan mo ako. Pinadami ko ang mga koneksyon ko. Ninong, pwede na ba nating balikan yung pumatay sa mga magulang ko? Marami ka namang koneksyon, di ba, Ninong? Marami ka pang kakaining bigas, bata. Hindi ka pa handa. Balikan mo sila kapag handang-handa ka na. Kapag alam mong kayang-kaya mo na silang talunin. Nakangising sabi nito. Kain ka na, bata. Nakokonsensya ako, Ninong. Nung humingi ng tulong si Ate Laika, nagtago lang ako sa halip na tulungan siya. Tama lang ang ginawa mo, bata. Niligtas mo lang ang sarili mo. Kung tinulungan mo ang ate mo, palagay mo ba nasan ka na ngayon? Tanong nito sa kanya. Saka kumagat ng burger. Bago mo iligtas ang ibang tao, tiyakin mo munang di ka mapapahamak. Sabi nito sa pagitan ng pagnguya. Sa ngayon, kalimutan mo na muna ang nangyari sa pamilya mo. Intindihin mo ang sarili mo at mga bagay na ikakabuti mo. Kailangan palakasin mo ang katawan mo at ang utak mo. Yan ang gagamitin mong puhunan sa lahat ng pangarap mo. Bukas, enroll kita sa boxing at sa martial arts. Biglang na-excite ang batang Caleb. Noon pa niya pangarap matuto na maging isang magaling na mandirigma. Kagaya ng mga napapanood niya sa pelikula, si Jackie Chan, maging si Coco Martin. Bigla tuloy siyang ginanahang kumain. Natawa naman ang kanyang ninong. Yan bata, kumain ka ng kumain. Di masama maging selfish. Basta makinig ka lang mabuti sa mga ituturo ko sa'yo. Pihadong malayo mararating mo. Tingnan mo ako. Dami ko ng sasakyan. Malalaking bahay. At higit sa lahat, chicks. Sabi nitong kumindat pa. Idol ko nga po kayo, ninong eh. Sana paglaki ko maging kagaya niyo ako. Kaya lahat ng tinuturo ko sa'yo at sasabihin ko, tandaan mong mabuti kung gusto mong maging kagaya ko. Tumango siya. Dumiretso si Caleb sa isa sa mga pasugalan niya. Ilan lamang ang mga pasugalan sa kanyang underground business. 18 years ago, hindi pa ganito kalaki ang kinikita ng mga pasugalang ito. Ngunit simula ng pamahalaan niya ito, lumaki na ito ng lumaki. Pati ang mga players nila, mga big time na rin. Kaya naman bilib na bilib ang ninong niya sa kanya. Hindi raw ito nagkamali sa paghubog sa kanya. Engineer siya by profession at sa mata ng publiko at kanyang mga kaibigan. Isa siyang matagumpay na engineer. Iyon ang pagkakakilanlan ni Amira sa kanya. Ngunit mas malaki ang kinikita niya sa kanyang mga sidelines kaysa sa pagiging engineer. Although, millions rin naman ang inaakyat niyang pera. Sabi nga ng ninong niya, sa likod ng mabait at very dignified niyang muka, sinong mag-aakalang isa siyang mafia king? Kaya man very proud ang ninong niya sa kanya. Maging ang anak nitong si Chloe, halos ipagtulakan na sa kanya. Ngunit malinaw sa mga ito kung bakit niya ginagawa iyon. Kung bakit hindi siya humihintong magkamal ng maraming salapi. Gusto niyang maging makapangyarihan. Gusto niyang makapaghiganti sa lahat ng may atraso sa kanya. Kaya nang sabihin niya sa kanyang ninong, 3 years ago na handa na siyang balikan ng mga may utang sa kanya,
hindi na siya nito pinigilan pa. In fact, may basbas ng ninong niya ang pagkaka-involve ni Chloe sa kanyang mga plano. Talagang sinadya niyang mapaibig niya ng husto si Amira. Alam niya kung gaano nito kamahal ang buong pamilya nito. At makita lamang ng mga ito na nagdurusa si Amira sa piling niya, tiyak na sobrang sakit ang hatid niyon sa pamilya nito. Ngayon pa lamang, parang nakikinita-kinita na niya na nawawasak ang puso ng ama nito. Ano kaya magiging reaksyon nito kapag nalaman nitong siyang buhay na saksi sa massacre na nangyari sa Santa Cruz 18 years ago? At hindi lang buhay na saksi, anak siya ng taong pinaslang nito. Maraming tao sa loob ng pasugalan. Lahat may sinasabi sa lipunan. Isang sikat na musician, isang governor. May mga diplomats din. May sikat na basketball player pa nga. May mga foreigners at mga malalaking negosyante. Nakatago ang pasugalan sa ilalim ng isang malaking building na pag-aari rin niya. Tahimik kung tignan sa labas ang nasabing building. Ngunit sa loob, maraming nagaganap na mga pangyayari na tanging CCTV lamang ang saksi. Ang CCTV na ikinabit niya ay walang nakakaalam. Maliban sa kanya, palihim lang niya yung ikinabit for security reason. Lahat ng nagtatrabaho sa kanila may pinirmahang non-disclosure agreement. Pati rin ang lahat ng players. Hindi rin pwedeng basta-basta makapasok dito. Kailangan kasama ito sa mga nasa listahan ng mga invited. At hindi rin maaaring maglaro mga players kung wala sa 2 milyon ang nakahanda nitong pera. Ang itaas na building ay opisina niya para sa kanyang trading. Ang ikalawang palapag naman, tirahan ng lahat ng mga staffs at bodyguards, chefs, drivers, at si Manong Roy. Bukod sa pabahay niya, ang lahat niyang mga tauhan, mataas rin ang pasahod niya sa mga ito. Binibili kasi niya ang loyalty ng mga ito. Alam rin ng mga ito kung paano siya magalit. Marami siyang connections, kaya walang kawala ang sino man sa kanya. Nasa payroll rin niya ang ilan sa mga malalaking mga judges at empleyado sa gobyerno, kaya mahirap siyang banggain. At tulad ng kanyang ninong, wala siyang sinasanto sa lahat ng kumakalaban sa kanya. Walang puwang ang awa, mas lalong hindi pwedeng magkamali. Kaya nga sa mundong kanyang ginagalawan, tinaguruan siyang hari. Marami na siyang napatiklop na mga kalaban. Kung noon, isang batang takot at iyakin lamang siya, malayo na yun sa kanyang pagkatao ngayon. Ipinangako niyang hinding-hindi na siya iiyak kahit na kailan. Naupo siya sa isang sulok, itinaas niyang isang daliri. Alam na ng bartender kung anong ibig sabihin nun. Maya-maya pa, dala-dala na ng waiter ang isang whiskey. Inilapag iyon sa mesa niya. Bago tunggain niyon, tinawag niya ang kanyang driver. Ipinaalam niya rito ang mapaparami ang inom niya. Alam na ni Manong Roy at ng kanyang bodyguard na si Rocky ang gagawin kapag nalalasing siya. Ihahatid siya ng mga ito sa bahay kahit anong oras pa iyon. Ayaw kasi niyang natutulog kung saan-saan. Kailangang iuwi siya ng kanyang driver at bodyguard kahit na anong mangyari. Lasing na lasing si Caleb nang dalhin ng bodyguard na si Rocky sa loob ng kwarto. Alauna na iyon ng madaling araw. Next time, Mang Roy, tawagan niyo ako ha. Gosh, kanino ko pa tinatawagan to si Caleb? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Dinig niyang sabi ni Chloe. Ramdam niyang iritasyon sa tono ng pananalita nito. Pumasok siya sa loob ng kwarto. What the hell are you doing here? Tanong ni Chloe sa kanya. Pwede bang lumabas ka na ng kwarto? Singhal nito. Sinalubong niya ang tingin nito. Pinapatapang niyang muka. Hindi ba ikaw ang dapat na lumabas ng kwartong to? Nagulat si Chloe sa sinabi niya. Ako ang asawa, kaya labas! Sigaw niya dito. Habang nakaturo, ang daliri sa pinto. Lumabas ka na ngayon din. Kung ayaw mong ingudngud ko yung mukha mo sa sahig. Yamot na sabi niya. Nagmamahalan kami ni Caleb, Amira. Bago ka pa bumasok sa buhay namin. Kami na. Ginamit ka lang niya para makapaghiganti, tandaan mo yan. Lumabas kang walang hiya ka! Nanginginig sa galit na sigaw niya dito. Hihingi sana ng saklolo si Chloe sa mga tauhan ni Caleb. Ngunit mabilis niyang nilingon ng mga ito. Kalad ka rin nyo nga palabas ng bahay na to yung babaeng yan. Utos niya sa mga ito. Nasindak ang mga ito, kaagad na tumalima. Hinila ng mga ito palabas si Chloe. Kaagad niyang nilakang pinto nang makalabas ng mga ito. Walang hiya ka. Makakatikim ka bukas kay Caleb kapag nalaman niya kung anong ginawa mo sa aking babae ka. Dinig na dinig niyang sigaw ni Chloe mula sa labas ng kwarto. Ngunit hinayaan na lamang niya ito na magsisigaw doon. Kumuha siya ng tubig, pinunasan ng katawan ng asawa.
Ilang sandali pa, narinig na niyang paalis sa sasakyan ni Chloe. Bahagya siyang napangisi, ngunit maya-maya, nabalik sa isip niya mga sinabi sa kanya ni Caleb. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung ano talagang atraso ni Daddy sa'yo, ani sa mahinang tinig. Pero gagawin ko ang lahat para mabalik ang pag-ibig mo sa akin. Kung kasinungalingan mang lahat ng yon, sisikapin kong this time, maging totoo na mahal mo ako. Hindi kita bibitawan, Caleb, pangako niya, habang pinagmamasdan nito. Kahit lasing, hindi nakaligtas sa kanyang sinabing iyon ni Amira. Unti-unting nagmulat siya ng mga mata. Naghuhumiyaw ang nararamdamang galit sa kanyang mga kalamnan. Maras niyang hinawakan ng isang braso nito, saka sinilito ng halik sa mga labi. Caleb! Bumangon siya at naghubad ng pantalon, saka pumatong sa ibabaw nito. Galit ang tanging nararamdaman niya habang hinahalikan niya ito. Pinunit niya ang suot nitong nightgown, pati na rin ang suot nitong underwear. Noon lamang niya nakita ang kahubdan nito. Kahit galit siya, hindi maitatanggi na nabighani siya sa kagandahang nakatambad sa kanya. Sa loob kasi ng 3 taon nilang pagiging magkasintahan, palagi na lamang itong tumatanggi sa tuwing yayayain niya mag-check-in sila. Hindi naman niya ito pinipilit. Nagtiyaga siya sa tamang panahon. Alam niyang mas masakit ang ganito, iyong bigla ka na lamang masusurpresa na para bang ibang tao ang kaulayaw mo. Hindi ang mapagmahal, malambing na Caleb na nakilala nito. Nasasaktan ako! Ano ba, Caleb? Sigaw nito, nang pilit niyang pinapasok sa hiyas nito ang kanyang kabuuan. Ngunit para siyang walang naririnig, nakita niyang pumatak ang mga luha nito. Alam niyang virgin pa si Amira at siyang nakauna dito, kaya't kitang-kita niyang sakit na nararamdaman sa mukha nito habang pinipilit niyang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Umiiwas siya ng tingin dito dahil ayaw niya magbago pang isip niya. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis siya sa ibabaw nito. Dinig na dinig niya ang pagtangis ni Amira. Kahit paulit-ulit pa kitang angkinin, hindi sapat yan para mabayaran mo ang buhay na inutang ng ama mo sa akin. Galit na sabi niya rito. Ipaparamdam ko sa iyo ang lahat ng sakit na naramdaman ko nang mawala ang pamilya ko. Hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko. Hindi kita susukuan, giit ni Amira. Talaga lang ha? Yamot na sagot niya. Saka tumayot sinuot ang pantalon at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Doon siya dumiretso sa kanyang library. Virgin si Amira. Dapat ba niya yung ikatuwa? Hell no! Walang puwang ang awa sa kanyang puso. Umiiyak si Amira habang nakatingin sa karampot na dugong pumatak sa bedsheet. Masakit ang kanyang buong katawan. Ngunit hindi kayang tapatan ng sakit na iyon ang nararamdaman ng kanyang puso. Hindi ganito ang inaasahan niyang mararamdaman niya kapag ibinigay na niya ang sarili sa lalaking pinakamamahal niya. Bakit sa isang iglap, nagbago ang lahat sa buhay niya? Napapikit siya ng maalala mga sinabi ni Chloe. Ginamit lang siya ni Caleb para makapaghiganti. Ngunit bago pa siya pumasok sa buhay nito, nagmamahala ng mga ito. Napasubsob siya sa unan habang pinagpapapalo ang kama. Hindi niya alam kung paano ilalabas ang galit na nararamdaman niya. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin niya si Caleb.